Apo PBBM, mahal kita. Alam mo yan, Apo PBBM, mahal kita. Oh, ganun pa yan eh. No? I want you to know, mahal ko si Apo PBBM, mahal kita. Suko. Tayo naman, kinilig-kilig tayo. Mahal niya si Apo PBBM. Kinilig-kilig naman tayo. Yun pala, ginamit lang niya si PBBM. Diba? Sabi ni PBBM, I feel that I was deceived. Ginamit niya si PBBM. Dinaya niya si PBBM. Yung mga sinasabi niya, mahal kita, Apo PBBM. Alam mo yan, mahal kita, Apo. Plastic, di ba? Plastic. Oh. Yung mga ganyang klaseng mga tao, hindi yan dapat nagkakaroon ng posisyon sa national election. Plastic yan. Mas masahol pa ang kaplastikan yan sa Tupperware, sa ano ba yung Orocan, kung ano-ano pang mga plastic, masahol pa yan. Sobrang kapal ng mukha sa confidential funds. Sobrang kapal ng mukha sa kakapalan niya, no? Ang kapal ng mukha, grabe mga kaibigan, hindi masalat sa kakapalan ng mukha, diba? Ni Sara Duterte. Sobrang kapal ng mukha ng bugok na Sara. Bugok, di ba? Walang alam ang utak. Ang alam lang ng babae na to, manirang puri, magsalita ng pangit, magsalita ng masama sa Pangulo. Pero tingnan mo naman mga kaibigan, walang laman ng utak niya. Bugok! Bugok talaga siya. Kaya nga hindi siya sumasali sa mga debate at never siyang pumunta sa House of the Representative para ipagtanggol ang kanyang sarili. Bobo. Takot siya na humarap sa House of the Representative para sagutin ang mga katanungan kasi alam niya na siya ay bobo na Vice Presidente. Walang alam. Bobo. Yun ang totoo. Bobo siya. Bugok na babae. Bugok na babae. Bugok. Itapon ko ang aking cellphone dahil sa sobrang pagkabugok ni Sara Duterte, di ba? Walang alam, bugok. Kaya mga didishits, mga bobo, lahat kayo bobo. Di ba? Yan ang totoo. Di ba? Bobo. As in, bobo siya, mga kaibigan. Kaya sa panahon niya, kita mo nangyari sa DepEd. Ang mga estudyante natin, walang alam. Kasi nga, yan. Ayan, yung cellphone ko, tinatapon ko na yung cellphone ko, ha. Nakikita ko yung mukha niya, tinatapon ko na yung cellphone ko, no? Dahil sa sobrang napakabugok ng Vice Presidente, ha. Ito mga kaibigan, ha, sabihin ko sa inyo ang katotohanan, ha. Etong si Sara, mga kaibigan, nakiangkas lang yan kay PBBM. No? Ayaw niya talagang tumakbo. Alam niya kasi na hindi talaga siya mananalo. Nakiangkas lang siya kay PBBM. Apo PBBM, mahal kita. Alam mo yan, Apo PBBM, mahal kita. Oh, ganun pa yan eh. No? I want you to know, mahal ko si Apo PBBM, mahal kita. Suko. Tayo naman, kinilig-kilig tayo. Mahal niya si Apo PBBM. Kinilig-kilig naman tayo. Yun pala, ginamit lang niya si PBBM. Diba? Sabi ni PBBM, I feel that I was deceived. Ginamit niya si PBBM. Dinaya niya si PBBM. Yung mga sinasabi niya, mahal kita, Apo PBBM. Alam mo yan, mahal kita, Apo. Plastic, di ba? Plastic. Oh. Yung mga ganyang klaseng mga tao, hindi yan dapat nagkakaroon ng posisyon sa national election. Plastic yan. Mas masahol pa ang kaplastikan yan sa Tupperware, sa ano ba yung Orocan, kung ano-ano pang mga plastic, masahol pa yan. Sobrang kapal ng mukha sa confidential funds. Sobrang kapal ng mukha sa kakapalan niya, no? Ang kapal ng mukha, grabe mga kaibigan, hindi masalat sa kakapalan ng mukha, diba? Ni Sara Duterte. Sobrang kapal ng mukha ng bugok na Sara. Bugok, di ba? Walang alam ang utak.
Ang alam lang ng babae na to, manirang puri, magsalita ng pangit, magsalita ng masama sa Pangulo. Pero tingnan mo naman mga kaibigan, walang laman ng utak niya. Bugok! Bugok talaga siya. Kaya nga hindi siya sumasali sa mga debate at never siyang pumunta sa House of the Representative para ipagtanggol ang kanyang sarili. Bobo! Bobo. Takot siya na humarap sa House of the Representative para sagutin ang mga katanungan kasi alam niya na siya ay bobo, bobo, bobo. Na Vice Presidente, walang alam, bobo. Yun ang totoo. Bobo siya. Bugok. Bugok na babae. Ano? Bugok na babae. Bugok. 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 Itapon ko ang aking cellphone dahil sa sobrang pagkabugok ni Sara Duterte, di ba? Walang alam, bugok. Kaya mga didishits, mga bombo, lahat kayo bombo. Di ba? Yan ang totoo. Di ba? Bobo. As in, bobo siya, mga kaibigan. Kaya sa panahon niya, kita mo nangyari sa DepEd. Ang mga estudyante natin, walang alam. Kasi nga, dali, may nag... Yan. Ayan, yung cellphone ko, tinatapon ko na yung cellphone ko, ha. Nakikita ko yung mukha niya, tinatapon ko na yung cellphone ko, no? Dahil sa sobrang napakabugok ng Vice Presidente, ha. Ito, mga kaibigan, ha, sabihin ko sa inyo yung katotohanan, ha. Itong si Sara, mga kaibigan, nakiangkas lang yan kay PBBM. No? Ayaw niya talagang tumakbo. Alam niya kasi na hindi talaga siya mananalo. Nakiangkas lang siya kay PBBM. No? Sandali. Kapag walang iba, sige, yan na lang. Pero hanap ka ng kung meron yan. So yung mga kaibigan, no? Si Sara Duterte hindi talaga yan tatakbo eh, diba? Pinagpipilitan na nga ng tatay niya, o dito ka, Bongo, yan. Bongo ang partner mo. Oh, hindi talaga siya, ayaw talaga niya. Alam niya kasi na wala siyang kinabukasan kay Bongo. Alam niya kasi na hindi siya mananalo kapag si Bongo ang kasama niya. Diba? Pero eto mga kababayan, anong sabi niya doon sa video? Anong sabi niya, Sara, sa video? Ang sabi ko kay BBM, gawin mo akong vice presidente mo, tutulungan kita. O, diba? Ano ibig sabihin yan? Sinungaling siya. Sasabihin ba naman niya na pumunta daw yung magkapatid doon, nakiusap daw, pero siya naman pala ang nagsabi na gawin mo akong vice presidente mo, tutulungan kita. Diba? Alam niyo mga kaibigan na, etong si Sara Duterte, she's good for nothing. Kahit man lang mayor, hindi siya pwedeng maging mayor. Baka pwede siya, presidente siguro ng PTA, no? Parent Teachers, sa PTA, Parent Teacher Association. Pwede siguro siya dyan. Pero sabihin mo na magkakaroon siya ng posisyon sa pamahalaan. Guys, hindi siya pa pwede dyan. Diba? So, kita niyo mga kaibigan na, kumikilo siya ayon sa kanyang emosyon. Spoiled brat siya. Mahilig siya manirang puri. Mahilig siya magsabi ng mga masasama. Mahilig siyang mag-akusa. Halos lahat ng tao inakusahan niya. Si PBBM, si Speaker, mga kongresista, yung mga senador, halos lahat inaakusahan niya. Sino lang ang ang hindi niya inaakusahan? Yung talagang kakampi niya, 'di ba? So, ayun ang mga kaibigan, 2021 election. Hindi siya pumartner kay Bongo. Nagkagalit sila ng tatay niya kasi nga pinipilit ng tatay niya, dito kay Bongo ka, pero ayaw niya kay Bongo. Pagkatapos
Mga kaibigan, dito pala siya kay PBBM. Bakit niya gusto kay PBBM? Eh kasi nga mga guys, gusto niya kay PBBM dahil alam niya na mananalo siya. Kapag ang partner niya si PBBM, mananalo siya dahil alam niya na malakas talaga si PBBM. Hello? Hello? Mga kaibigan, pagdating sa salitang gamitan, di ba yung nanggagamit? Di ba yung walang numbers, yung walang bearing? Sila yung mga nanggagamit, yung mga hindi sikat. At usually, ang mga ginagamit, yung mga sikat. Hello mga kaibigan, 1949, andyan na si President Marcos, kongresista na. As early as 1950s, may Marcos supporter na at may Marcos loyalist na. President Marcos Sr., 3 times congressman, naging senador ng Pilipinas, naging Senate President, siya pa ay naging Pangulo ng Pilipinas. Diba? 1965 hanggang 1986. Siya rin ang nag-umpisa, nag-forge ng ASEAN. Kilala sa buong mundo. Kilala ng lahat ng tao. Diba? Kilala ng mga world leaders. Pinagpipitaganan. Eh, ang Duterte, local lang. Palagi ko nga sinasabi sa inyo, local lang ang Duterte. Sino lang nakakakilala sa kanila? Mga taga Davao. Kami nga, taga Mindanao. Napatira din kami noon sa Davao dahil yung kapatid ko sa Ligos, Davao, pinanganak. Oh, pero hindi namin kilala si Duterte. Bakit? Kasi nag-migrate kami sa Manila. So, hindi na namin kilala si Duterte. Oh, ba? So, anong ibig ko sabihin dito mga kaibigan? Ang manggagamit yung hindi sikat between Sara Duterte and PBBM, mas sikat naman si PBBM. Diba? Hello, bata pa si PBBM, kilala na natin yan. Alam na natin kung sino si PBBM, alam na natin kung paano siya namuhay, kung saan siya nag-aral, alam na natin na palagi siyang kasama ng nanay niya. Kapag may mga tour, may mga trip, alam na natin na si PBBM inuutusan palagi ng tatay niya maging ambassador ng Pilipinas. Kapag busy si President Marcos Sr., kilala na natin si PBBM, nakikita na natin siya palagi sa mga events at nakikita natin siya sa mga TV. Pero ang Sara, kailan lang yung Sara? Kailan lang yan? Oh, nung naging Pangulo ng Pilipinas yung tatay niya. Saka lang yan, nag-mayor. Pagkatapos, nakikita-kita lang natin. Pero hindi natin alam kung sino siya, kung ano siya, nung kabataan niya. Hindi natin alam saan siya nag-aral, kung matalino ba siya, bugok siya. So, nabudol tayo. Akala natin matalino siya. Yun pala, siya isang napakalaking bugok. Si Sara Duterte ay bugok. Bobo. Yan, diba? Bugok si Sara. Bobo. Napakalaking bobo. Bugok. Yan ang totoo. Pagkatapos ngayon, magsasabi siya, yung Pangulo ngayon, di marunong maging Pangulo. Hello, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Hindi masalat sa kakapalan na mukha mo. Sobrang kapal na mukha mo, Sara Duterte. Super kapal na mukha mo, Sara. Ang kapal na mukha mo, Sara Duterte. Mahiya ka sa balat mo. Ang kakapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, Sara. No? Sobrang kapal. Diba? Kapal na mukha. Magsasabi na hindi daw marunong maging presidente ang presidente ngayon. Sobrang kapal na mukha, diba? Grabe ang kakapalan na mukha. Buwaya. Kapal na mukha. Buwaya. Ng Davao. Kita nyo yung ginawa, mga kaibigan, ha? Naglustay ng pera. Sobrang napakalaki ng nilustay. Biruin mo, safe house lang. Grabe, mga kaibigan. Sobrang laki ng nilustay ni Tambalustay, Sara Duterte. Sandali, pakita ko sa inyo, ha? Grabe ang nilustay niya, mga kababayan. Sobra. Grabe ang nilustay, mga kaibigan. Ipakita ko sa inyo saglit. Sobrang dami ng nilustay. Kawawa yung mga sekretary niya, mga kaibigan. Yusek of Yusek maybe. Mr. Chair, Congressman Acob. Paano ko lang na konti, That you asked him
to ask for the certification from the different unit commanders of the Philippine Army? If I may explain, Your Honor. Sagot mo muna yung tanong ko bago ka mag-explain. Alam niyo mga kaibigan, Yes po. kakahiya si Sarah, huling-huli siya dito. Yung sagot sa akin ni... O, ipapaliwanag ko na sa inyo ako ang nangyari dyan, ha. Alam niyo bang huling-huli siya dyan? Mga kaibigan, mismo from the mouth of the generals na tinanong, ang sabi ng mga general, ilan sila ha? Marami sila doon. Tinanong sila from their mouth mismo. Ang sabi nila mga kaibigan, hindi daw sila nakatanggap ng funds or ng pondo from the office of the Vice President or from DepEd. Wala daw silang natanggap na pondo. Hindi daw totoo na yung sinasabi na milyon-milyon na pera ay ibinigay sa kanila para doon sa Youth Summit ng mga bata. So, ang nangyari ito mga kaibigan, ang ginamit pala ng AFP, mga kaibigan, ay sarili nilang pondo. Hindi daw sila nakatanggap ng pondo galing sa OBP. O, doon, kitang-kita ang pagsisinungaling. Kasi diba, mga kaibigan, last na hearing, ang sinabi ng DepEd ay ginastos daw yung 125 million, ginastos daw mga kaibigan, kasama daw doon sa pagpapakain nila sa mga bata sa Youth Summit. Pero lumalabas ngayon mga kaibigan from the mouth of the generals na hindi totoo, na wala daw silang natatanggap na pondo coming from the OBP or from DepEd. Tapos ito pa, mga kaibigan, lumalabas na itong Office of the Vice President, mga kaibigan, itong DepEd ay nanghingi ilang lang certification from the AFP na kunwari ay meron silang accomplishment reports. Gayon mga kaibigan, wala naman pala, hindi naman pala totoo. Anong sabi ng mga AFP? Kung alam lang daw nila na gagamitin sa ibang paraan yung certification na binigay nila, ay sana hindi na lang daw sana sila nagbigay ng certification. O, diba? Nakakaya si Sarah. Mga kaibigan, kitang-kita, bukong-buko ang kanyang pagiging padaya. Bukong-buko ang pangungurakot. O, kaya anong ginawa? Nagpa-preskon. Tapos sinira-siraan na si PBBM, sinira-siraan na. Ay, may alam ako, limang impeachable offense kay BBM. Ay, hindi siya marunong maging Pangulo ng Pilipinas. O, ipapahukay ko si Marcos, yan, ganyan. Ang dami na niyang sinabi, di ba? Kasi nga, bukong-buko. Di ba? Bukong-buko na siya eh. Pero kahit anong gawin niya, isalba ang sarili niya sa pamagitan ng preskon, sa pamagitan ng paninira sa mga Marcos, wala na. Alam mo ng taong bayan, ginagawa mo yan, yung paninira mo na yan sa Marcos, kay President Marcos, dahil nahuhuli ang iyong pagiging bulok, ang iyong pagiging korap. Diba? Huli-huli ka eh. Alam mo, ito yung mga didishit dito, payuhan nyo ang idol nyong si Sara Duterte. Imbis na magpa-preskon, maging matapang siya. Pumunta siya sa House of the Representative at sagutin niya lahat-lahat ng mga katanungan. Yun ang gawin niya. At kapag nagawa niya yan, naging successful siya dyan, sasaludo sa kanya ang mamamayang Pilipino, lalo na kapag naipakita niya na paninira lang ang ginagawa sa kanya, lalo na kapag naipakita niya na talagang wala siyang kasalanan. Ganun na ang gawin niya. Pero sa ginagawa niya nagpapapreskon, tapos sisira-siraan si President Marcos, hello, hindi yan makakatulong kay Sara. Lalo pa siyang mababaon at lalo pa siya na kamumuhian ng mga tao at lalo pa siya talagang hindi na, wala na. Tapos na ang karir niya. Guys, tapos na ang karir ni Sara Duterte. Hindi na yan mananalo. Tapos na ang kanyang karir. Hindi na mananalo yan. Lalo na, ginalit niya lalo ang mga loyalista at Marcos supporters sa pamagitan ng pagsasabi na ipapahukay daw niya si Apo Lakay at ipapatapon. Itatapon niya sa West Philippine Sea. Oh, disrespectful. Ano bang ginawa sa'yo ng bangkay ni Apo Lakay? Nananahimik, matagal lang nananahimik. Anong ginawa sa'yo? Anong ginawa kay Sara? Oh. Guys, ano siya yung hindi maganda itong tao. Alam niyo yung ganyang tao mga kaibigan. Yan ang ganyang klaseng uri ng tao, yan ang
hindi maganda na maging kaibigan. Bakit? Kasi once na may maitulong sa'yo or meron siyang magawang favor sa'yo, gagawin na yan mga kaibigan habang buhay. Pang ano niya yan gagawin niyang pang sumbat. Pag meron kang pag may nagawa ka na kaunting susumbatan ka. O di ba dapat ganito kasi ginawa ko sa iyo ganito noon. O di ba? Sumbatera. Yan ang isang ugali na hindi dapat maging ugali ng isang leader, yung mahilig manumbat. Kasi mga kaibigan, alam nyo, kung titignan natin ang tungkol sa panunumbat, mga kaibigan, mas maraming pwedeng isumbat ang Marcos supporters, ang Marcos loyalists, at si PBBM, mas maraming pwedeng isumbat sa mga Duterte. Unang-una, pwede nating isumbat. Kung hindi naman dahil sa Marcos loyalists at Marcos supporters, hindi naman kayo magiging Pangulo. Walang Duterte na magiging Pangulo. Kaya lang naman naging Pangulo si Duterte ay dahil binoto namin ng Marcos loyalists and Marcos supporters. O, di ba? Pwede nating isumbat yun sa kanila. Pwede rin nating isumbat kung hindi naman sinuportahan ng Marcos family at ni Amy si Duterte. Hindi naman yan magiging Pangulo. Dahil mismo from the mouth of